Chairman Padilla, pakipaliwanag po sa atin, meron po tayong bagong programa sa PhilHealth, ang Alaga Ka Program. Ano po ito? Ito pong Alaga Ka Program ay ang ibig sabihin nito ay alamin at gamitin. No? Ito yung mga benepisyo programa ng ating PhilHealth para sa mga mahihirap. So itong nilulunsad ho natin ngayon ay para sa mga indigents natin members, mga sponsored members, mga 14.7 million families. No, at ito para malaman nila ang kanilang mga karapatan, kanilang mga benepisyo dito. Yung po nga pagiging miyembro ng PhilHealth, Chairman, meron po ba itong expiration? Oho, ang aming premium payments ay para sa 1 taon. Pero dito ho sa mga mahihirap na nakatalaga no, sa PhilHealth ay ito po ay parehong listahan ng DSWD, ng National Household Targeting System. Ito po ay habang binabayaran ng ating pamahalaan na nationally subsidized, ito ho hindi mag-expire sa kanila. Chairman, paano po yung mga kababayan natin na biglang nawalan po ng trabaho at hindi po nakapaghulog sa PhilHealth? Maari pa po ba nilang gamitin yung kanilang card? Well, meron ho silang 1 taon, tapos pagkatapos ho nun, dapat ipagpatuloy nila ang pagbabayad ng buwan-buwan para ho maging buhay ang kanilang membership, no? Dito. How about po, sir, yung mga kababayan naman natin na na-ospital at haba pong hindi active yung kanilang membership, maaari po ba nilang i-reimburse yung kanilang nagasto sa ospital matapos po nilang i-active nilang membership? Well, meron ho kaming programa na tinatawag na point of care enrollment. Ito ho ay para sa mga mahihirap rin na pag hindi sila naisali dun sa NHTS listing ng DSWD, pwede sila magpatuloy sa ospital ng gobyerno, ang pampubliko, at kung sila ay magkaroon ng assessment na sila ay nanggagaling rin sa mga mahihirap, babayaran ho ang kanilang premium ng ospital, at ito ho ay babayad sa PhilHealth at pwede na ho silang kumuha ng mga benepisyo. Chairman Padilla, sa ngayon po, ilan po ang miyembro ng PhilHealth at ano po ang target natin? Opo, ang miyembro ho ng PhilHealth ngayon ay in-encompass ho namin mga 82% ng ating populasyon, siguro mga 77-78 million people, at mga 45 million ho doon ay nanggagaling ho dito sa NHTS o ito sa mga pinakamahirap nating mga kababayan. Ang target natin siyempre ay kung pwede, kung maaari, before the administration ends ay makuha ho natin 100% ng lahat ng Pilipino na maging miyembro sa PhilHealth. Maaari nyo pong hikayatin siguro ang ating mga manonood na hindi pa po nagpapamiyembro, sir? Opo. Ang PhilHealth ho ay talagang malaking programa ho ng ating pamahalaan na binibigay natin miyembro nito na para makakuha sila ng mga benepisyo, hindi lamang sa ospital, pero pati na rin sa mga primary care benefit packages nila na pwede silang makakuha ng primary care benefit package. Ito ho ay bagong mga ospital. So ang kalusugan ho ay tinutuwid ho natin para lamang sa lahat ng ating kababayan before and after the hospital ho. And perhaps, sir, you might want to take this opportunity para i-plug pa po yung iba pang mga programa ng inyong ahensya. Opo, marami ho tayong programa sa PhilHealth ngayon at parami at palalim ang ating benepisyo. Meron na ho tayong tinatawag na catastrophic benefit packages. Ito ho ay for the first time, naglunsad lang ho tayo ng 1 taon na nagbabayad na ho tayo ng mga malalaking bayarin pagdating ho sa mga catastrophic benefit, no? Katulad ng renal transplant, 600,000 na ho ngayon, dati 60,000 lamang. Nagbabayad na rin ho tayo para sa mga naputulan ng mga extremities nila, sa mga aksidente. Meron na ho tayo dyan, pati sa renal transplant, pati na rin sa prostate at breast cancer. No? Higit pa ho doon, para sa mga mahihirap naman, ay meron tayong tinatawag na no balance. Ito naman po ay dapat wala silang binabayaran kung sila ay pumasok sa isang pampublikong facility. No, at sila ay ang binabayaran ng PhilHealth ay dapat sapat na at wala na ho silang dapat babayaran pang iba sa ospital. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Alex Padilla, ang Chairman and CEO ng PhilHealth. Maraming salamat.